Simply trusting every day, trusting through a stormy way, even when my faith is small. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting in whatever befall. Trusting Jesus, that is all. Brightly doth His Spirit shine into this poor heart of mine. While He leads, I shall not fall. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting in whatever befall. Trusting Jesus, that is all. Singing if my way is clear, praying if the path be drear, if in danger for Him call. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting in whatever befall. Trusting Jesus, that is all. Trusting Him while life shall last, trusting Him till earth be past, till within the jasper wall. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting in whatever befall. Trusting Jesus, that is all. In loving kindness Jesus came, my soul in mercy to reclaim, and from the depths of sin and shame, through grace He lifted me. From sinking sand He lifted me, with tender hand He lifted me, from shades of night to plains of light. Oh, praise His name, He lifted me. He called me long before I heard, before my sinful heart was stirred. But when I took Him at His word, forgive He lifted me. From sinking sand He lifted me, with tender hand He lifted me, from shades of night to plains of light. Oh, praise His name, He lifted me. His brow was pierced with many a thorn, His hands by cruel nails were torn. When from my guilt and grief forlorn, in love He lifted me. From sinking sand He lifted me, with tender hand He lifted me, from shades of night to plains of light. Oh, praise His name, He lifted me. Now on a higher plane I dwell, and with my soul I know 'tis well. Yet how or why I cannot tell,
sinking sand he lifted me. With tender hand he lifted me. From shades of night to plains of light. Oh, praise his name. He lifted me. I've reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines undimmed one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on thy highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on thy highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a white robe throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. Minsan, tinatanong po natin, minsan ng Beulah land, ano po? Ito po ay isang research po ito, ang ibig sabihin, a state of blessedness and a spiritual union with God, often associated with a future time of restoration and joy. So in other words, ito po yung langit, di ba? Kung yan ang kahulugan niya, Beulah land. So tayo po ay nagpapasalamat, medyo umayos na po ang ating internet, ano po. Ganun talaga sa ating bansa. Walang perpektong teknolohiya. Palaging minsan maganda, minsan hindi. Pero pasalamat pa rin tayo na meron ganitong klaseng paraan na tayo po ay nakapangaral ng Ebanghelyo. Ang ating pong mensahe po sa gabing ito ay patungkol po sa kung ano po ang benepisyo ng impyerno. Magtataka po tayo, na po ba? Meron bang benepisyo sa impyerno? Meron. Mabibigla kayo, meron. Meron po benefits sa impyerno. Kaya kailangan natin tignan. Ano ba yung mga benefits sa impyerno na yan? Yung magandang pag-isipan. Ano po? Parang ironic. Parang magkakaroon ng benefits sa lugar ng kaparusahan. Di ba? Very ironic. So binabati po natin ang ating mga kakabsat na imbang ganabi, kadapag amin kakabsat, ang ating po mga kaigsuonan, may maayong gabi sa inyong tanan maigsuon, sa mga pariwaran, maupay na gabi sa ating kabugtuan,
sa ating mga katugangan dyan sa may Bicol region, Diyos marahay na banggi sa Idugabos. Sa ating mga kapatid, kaibigan dyan sa may Pangasinan, na Santo Salabi, at sa kayo namin. At siyempre, dito galing sa aming lugar, makipagbengi, kikungan, kaya-ganda-gandang Makarandam at Manalbe. Yun po ang wikang Kapampangan. So, punta po tayo sa ating mensahe, Impyerno, Benefits of Hell. Doon po sa lumang King James Version, ang salitang hell ay sinasalin po ng tatlong salita. Number one, yung lugar ng mga patay o Hades. Yung lugar ng kaparusahan o Gehenna. At yung bahagi po ng Hades na meron pong initial na pagpaparusa, yung Tartarus. Ginagamit po yung salitang hell doon. Pero sa mga bagong salin, binigyan na po ng pagkakaiba. Usually, doon po sa Hades, nilalagay nila Hades. Hindi na po sinasalin. At yung Tartarus, ganun din. So, ang ating concern ay doon sa impyerno, Gehenna. Yung pong lugar ng kaparusahan. Eternal place of punishment. Dito po sa Mark chapter 9. Tingnan po ninyo na po. Sa Mark chapter 9 of 42 to 48. Ito po ay isang ilustrasyon ng impyerno. I mean, it's being illustrated. Pinakikita sa atin. At kung sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pang bitina ng kanyang leeg sa isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat. Kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito, mas mabuti pa sa iyo pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno na sa apoy na hindi mapapatay. Na kung saan ang kailang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang paa mo ay makapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paa ka at may tapon sa impyerno. Na kung saan ang kailang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang mata mo ay makapagpapatisod sa iyo, dukutin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalang mata at mabulid sa impyerno. Na kung saan ang kailang mauod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Yun po ang larawan ng impyerno. Isang apoy, lugar ng apoy ay hindi napapatay at ang uod ay hindi namamatay. Imagine po natin kung yung patay, inuod po yan. Inuod, ano po? After a while, maubos na yung katawan. Babalik na sa lupa. Sa impyerno, hindi. Inakagat-kagat ka na mga uod, pero hindi ka namamatay. Isipin po natin ng gaano kahirap at gaano kasakit ang lugar na yan. Sa katunayan, sa literal na ilustrasyon ng impyerno, ang impyerno po ay lugar ng kabalintunan, ironic. Ito po ay lugar ng apoy, pero madilim. Asaya, ito po ay inilalarawan bilang kadiliman sa labas. So imagine po natin, ito po yung kadiliman, ito yung absolute darkness, wala kang nakikita, pero sasaktan ka. Torture yun, ha? Wala kang nakikita. Hindi mo nakikita yung katabi mo. Madilim, eh. Dito po sa Mateo chapter 25 verse 30. At ang aliping walang pakinabang ay tapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit na mga ngipin. See, ito madilim. Absolutely dark. Walang liwanag doon, kahit konti. Dito sa mundo ay isang lugar ng compromise. May liwanag, may dilim. Pero sa lugar po na tinatawag nating impyerno, walang liwanag doon. Wala kang nakikita. Ito po isang lugar ng torment o pagpapahirap.
Ito sa binasa po natin, doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Sabihin, ito yung masakit na lugar. Kaya may pagtangis, lalaki at babae, at pangangalit ng ngipin. Yung pinagtitiisan mo yung sakit. Yung binasa natin kanina sa Mark chapter 9, ito yung lugar na ang apoy ay hindi napapatay. Dito po sa lupa, kung mayroong sunog, may bombero na papatayin yung apoy. Doon sa impyerno, walang bombero. Hindi napapatay ang apoy. Dito sa Revelation 21 verse 8, ito po'y lawa na nagdidingas sa apoy at asupre kanya. So ito po isang lugar ng apoy na hindi napapatay. So imagine po ninyo, nakalublob doon ng mga tao sa isang madilim na lugar na masakit, dahil ikaw ay nailubog sa isang nagliliyab na apoy at asupre kanya. Ito po ay walang hanggang kaparusahan. Dito po sa lupa, at least, ang pinakamahabang kaparusahan, dahil sa Pilipinas wala lang po tayong capital punishment, walang death penalty, ang pinakamahabang punishment ay buhay. Kung at least sa Pilipinas, pag matanda ka na at iniisip ng pamahalaan na wala ka na magagawang masama, pinapalaya ka na. Maliban lamang kung doble-dobleng life sentence ang nakuha mo. So meron katapusan. Doon po sa impyerno, ito'y walang hanggang kaparusahan. Bumunta po tayo sa pangalawang Thessalonica, doon sa unang kabanata, 8 hanggang 9 talata. Bakit hindi ko ginagamit ng kapitulo at versikulo? Hindi po Tagalog yun, Kastila po yun. Na nasa nagliliyab na apoy, na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Akala ng mga tao, okay lang. Kahit hindi tayo makinig sa Biblia, kahit hindi na tayo sumunod sa Ebanghelyo, okay lang. Ngayon, okay. Pero pagdating po ng paghukom ng Panginoon at dadaling ka na sa impyerno, hindi na okay doon. Na sinasabi po rito, nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ang mga ito itatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalarasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalalatihan ng kanyang kalakasan. Yan po salitang pagkapuksa, hindi po yung annihilate literally. Pagkapuksa sa kahulugan na ikaw ay maihiwalay sa Diyos magpakailanman. So yun makikita nyo. Ito'y walang hanggang kaparusahan. Doon po sa paglalarawan ng Diablo, na dito po sa Apocalypse na naging dahilan para pag-usigin ng halimaw ang mga Kristiyano, na actually yun ang Roman Empire sa ating pag-aaral, walang kapahingahan din na kaparusahan. Ito po'y baliktad sa kaisipan na sa impyerno ang Panginoon ay si Satanas. Hindi totoo yun. Siya ang unang mabubulid doon. Sa Apocalypse chapter 20 verse 10, at ang Diablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan paman. Magpakailan paman. Walang hanggan, walang katapusan. Walang day off sa iyong paghihirap sa impyerno. Yun ang masakit makita natin. Ito yung walang hanggang kaparusahan. Everlasting punishment makita natin. Ngayon, paano ka mapupunta ron? Napakadali. Mas mahirap pumunta sa langit kaysa pumunta sa impyerno. Ano yung kaisipan na mabubulig at mabubulig sa impyerno? Ayokong makinig. Ayokong magbasa ng Biblia. Hindi ko kailangan sumunod sa Ebanghelyo. Ay sabi ng iba, sarado na ako, wala akong kausapin. Hindi ko kailangan sumunod dyan.
Yun po, 100% pupunta ka sa impyerno. Pagka binabaliwala natin sa ebanghelyo ng ating Panginoon, binabaliwala natin ang salita ng Diyos na palapagang ito'y walang halaga, at ininsulto mo yung mga taong nagtuturo sa'yo, yan ay katiyakan na pupunta ka sa impyerno. Kaya meron din pong kaisipan, ang Diyos pag-ibig yan eh. Yung po mga saksi ni Jehovah. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi tayo dadalhin sa impyerno. May imagine ba kanyang Diyos ang isang tao na papatay niya ang kanyang anak? Parang emotional argument. Pero ang Diyos ay matuwid. Siya'y pagmamahal, totoo yun. Kung sumusunod ka. Paano kung hindi ka sumusunod? Siya Diyos ng kaparusahan. Nadadalhin ka sa impyerno ng Diyos. Kaya sabi naman ng iba, tama yung tinuturo nyo. Wala akong problema. Wala akong problema sa tinuturo nyo. Tama yan. Kaya lamang, hindi ako handang magbago. Dati meron kami nakausap sa isang bangko sa isang lugar doon nababangkitin. Nangarap po kami sa isang bangko doon. May isang babae na naniniwala. So, totoong tinuturo nyo, kaya nakakunti naman kayo. Yun po ay isang guarantee na pupunta ka sa impyerno. O kaya, yung karamihan sa mga tao, iniisip nila, bata pa ako. Meron pa akong panahon. Magsaya. Mag-enjoy. Saka ko na. Pag-iisipan yan. Ang impyerno na yan kanila. Paano kung namatay ka? Hindi po totoo yan. Yung mga kaisipan na yan. Mali po yan. Ang Diyos ay nag-aalala sa atin. Ito mga ganito klaseng kaisipan ay walang bahid ng para bagang hindi sila nag-iisip. Pinapahalagahan tayo ng Diyos. Ayaw na tayong maparusahan. Ito mga binanggit natin, para bagang hindi na pinapansin yung parusahan na yun. Para bagang hindi totoo yan. Pero totoo yan. Nasa Pangalang Pedro, 3 kabanata, 9 talata. Kung hindi po ito totoo, bakit ito sabi ni Apostle Peter? Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Dahil ang context po dito, maraming mga tao sa panahon na yun na pinagtatanggol ng mga Kristiyano, hindi na babalik ang Panginoon nyo kanina. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig ng sino may mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kung hindi gusto ng Diyos ang sino may mapahamak, ay may kapahamakang darating. Itong kaisipan na ayaw ko makinig. Hindi ko kailangan sumunod sa Ebanghelyo. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ako dadalhin sa impyerno. Alam kong tama, pero hindi ako handang magbago. Matagal pa, bata pa ako. Pag-iisip ko na yan pag matanda na ako. Yung mga ganong klaseng kaisipan, baligtad sa sinasabi ni Pedro. Ang Diyos po ay may concern sa atin. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon. Ang totoo, kaya hindi pa dumating ang Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataon na sumunod sa Ebanghelyo. Kung tayo Kristiyano, magsisi tayo sa ating mga pagkakasala. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Brother Lord, yung title ng inyong mensahe ay Benefits of Hell. Wala ka naman binabagit na benefits. Meron benefits. Pasinin po niya meron eh. Pag tayo nasa lupa, reklamo tayo ng reklamo. Halimbawa, kung tayo po ay pagsamba, masyado naman yung pagsamba na yun kanya. Gusto ko pa magpahinga kanya. Kailan kaya mangyayari na hindi na ako sasamba? Dito sa Hebrews chapter 10, 24-25, yun po yung utos ng Diyos. Kailangan tayong sumamba. Sayin natin na po. At ating isaasalang-alang kung paano gigisingin ng isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Mas maganda po sa pagmamahal. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit ng araw. So, kailangan tayo sumamba, di ba, sa lupa. Kailangan tayo sumamba, kailangan ka magising na maaga. Kahit napuwit ka ng gabi, kailangan magising ng umaga
para kayo makasamba. Sa impyerno po, wala nang pagsamba doon. Hindi ka mag-aalala. Wala nang worship schedule sa impyerno. Di ba maganda yun? Hindi ka nasasamba eh. Dito sa lupa, sumasamba tayo. Nagre-reklamo yung mga Kristiyano. Bakit kailangan tayo sumamba palagi linggo-linggo? Tapos 2 beses ang linggo. Doon wala ka na reklamo doon. Wala nang pagsamba sa impyerno. Hindi ka na kailangan magising na maaga at maganda. Sa pagsamba, wala na. Bakit? Dahil wala nang kapahingahan doon naman. Yung inaasam mong magpapahinga pa ako. Sa impyerno wala nang pagsamba eh. Wala na nga eh. Hindi ka nasasamba doon eh. Hindi ka na kailangan magising na maaga at maganda. Kaya lang, wala nang kapahingahan doon. Yung inaasam mong magpapahinga ka, wala eh. Walang kapahingahan. O hindi ka na nga sasamba. Totoo yan. Advantage yan. Hindi ka na sasamba eh. Hindi ka na kailangan magising na maaga at maganda. Kaya lang, sa impyerno walang kapahingahan naman. Walang kapahingahan doon. Hindi kayo parurusahan magpakailanman. Pero hindi ka nasasamba. Hindi ba advantage yan? Sa mga tao ng sanglibutan na kinapupuotan nila yung pagsamba. Kahit yung ilang mga Kristiyano gulundihin, kung makakatakas sila, tatakas sila sa pagsamba. Sa impyerno, hindi mo na kailangan isipin yun eh. Hindi ka nasasamba doon. Kaya lang, wala ka namang kapahingahan. Doon sa Apocalypse 14:11, at ang usok ng hirap nila ay papailang lang magpakailan paman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito. At sino mang tumatanggap ng tandaan ng kanyang pangalan, walang kapahingahan. O hindi ka nga sasamba. Pero wala ka namang kapahingahan sa hirap at pasakit ng kaparusahan doon. Ganun kadiliman, pagtangis, pangat ng ipin, sakit, apoy na hindi napapatay. Ang responsibilidad ng pagsamba ay nalis na sa impyerno. Hindi ka nasasamba dun eh. Wala lang pagsamba sa impyerno eh. So yung pagreklamo natin, nagreklamo ng iba, bakit tayo sasamba? Bakit kailangan namin magpapahinga eh? Ganyan. Kung hindi ka na nga sasamba doon, kaya lang yung naasam mong pahinga, wala naman. Kasi makikita ninyo, kung meron tayong pagmamahal sa Diyos, kailangan natin to pa rin ng kanyang mga utos. Hindi yun ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos. Sapagkat ito, pag-ibig sa Diyos na ating to pa rin ng kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Hindi naman mabigat na tayo sumamba. Ngayon, kung inisip mo ito mabigat, anong iisipin mo sa bigat? Hindi kayo walang kapahingahan sa sakit, sa kadiliman, sa pagtangis, pangangad ng ipin, sakit, at apoy, hindi mapapatay. Dito po sa mga Kristiyano, meron tayong mamanahin. Maganda. Isang manang walang hanggan, ganyan. Na nakalaan sa langit para sa inyo, meron tayong mamanahin. Paano mamanahin mo sa impyerno? Dito po, ang mamanahin sa impyerno ay sa 8 talata ng Apocalypse. Sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga karmagdumal, mga mamatay tao, mga mapakapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga bakakon, sabi ng Bisaya, bakakon, sinungaling, ang kailang bahagi sa lawa na naglilib na kapoy sa kasupre, kasi yung 2 kamay. Yun ang mamanahin mo. Ay, di ba advantage, di ka nasasamba? O, pero hindi ka na magpapahinga. Wala kang kapahingahan sa kaparusahan sa impyerno. Pangalawa, wala nang pag-aawit. Hindi ka nakakawit sa impyerno. Hindi ka na makakawit doon. Ito makatangis ka, nangangalit ka, pero yung may mga Kristiyano ayos, hindi umaawit sa pagsamba. Doon hindi ka nakakawit. Hindi ka na magpapagod na pag-aralan mo yung mga awit papuri. Wala na, hindi na pag-awit doon. Sa Ephesians 5:19, ito po yung pinag-utos sa atin, di ba? Na tayo po yung umawit ng papuri sa Panginoon habang tayo nasa lupa. Sa impyerno, wala nang pag-aawit, wala nang pag-aawit sa pagpupuri. Alam po niyo yung mga nagre-reklamo sa awit. Kayo magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at awiting spiritual na sa inyong mga puso yung nag-aawitan at gumagawa ng hibig sa Panginoon. Wala na yun. Hindi ka na kailangang umawit doon.
Sa James 5:30, kahit ikaw ay masaya, hindi ka naaawit doon. Hindi ka naaawit doon. Wala nang pag-aawit pa sa impyerno kanya. Mga kapatid, wala na. Kaya wag na tayo mag-alala. Hindi na tayo aawit doon. Mayroon ba sa inyong nagdurusa? Mananahin siya. Mayroon bang na masaya? Umawit siya ng papuri. Hindi na tayo kailangang umawit ng papuri. Anong mapapakinggan mo sa impyerno? Wala nang awit doon eh. Di napahinga ka na sa bigat ng pag-aawit. Minsan, maawit ka lang. Nagre-reklamo pa yung mga Kristiyano. Ang marinig mo naman doon ay yung mga iyak na mga tao na dumadanas na wala hanggang sakit. Yan ang marinig mo. O kaya, sa mga kang magpuri sa awit sa lupa, mapapahinga doon. Wala nang awit sa impyerno. Eh, maramdaman mo naman yung daing ng mga tao na sasaktan sa lawa na nagliliyab na apoy. Yun ang maririnig mo. Dahil ang lahat ng mga awitan ay nasa langit. Ang totoo na mga Kristiyano nagpupuri sa Diyos araw at gabi magpakailan pa man. So imagine niyo mga kapatid, kayo tayo nagrereklamo sa kaunting panahon ng ating pagsamba sa lupa. Paano tayo tatagal sa panahon na palagi tayo nagpupuri magpakailanman sa langit? Di ba natin alam na ang lahat ng mga ginagawa pinag-uutos sa atin ng Panginoon dito sa lupa, sa isang espiritu na bagay, ipaghahanda para sa wala hanggang sa langit. Kung di natin matitiis yung ilang oras ng pagpupuri sa Diyos, paano matitiis ang wala hanggang pagpupuri sa Diyos sa langit? Di ba? Sipin natin mabuti yan. Sa Revelation chapter 14 verse 3, at sila nag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng apat na nilang na buhay at matatanda. Walang sino man natuto ng awit na yan, ngunit ang 100 at 4,000 lamang at natinubos mula sa lupa. Sila yung nag-aawitan doon. Yan, nasa langit yan. Hindi na, sa impyerno, wala nang panalangin. Minsan tayo, panalangin na nga lang, hindi pa natin ginagawa. Kung pupunta ka sa impyerno, huwag ka na mag-alala. Hindi ka na mananalangin doon. Dahil, number one, hindi ka napakinggan ng Diyos. Ang utos sa atin ng Diyos sa lupa ay manalangin tayong palagi. Dito po sa Thessalonica chapter 5:17-18, manalangin kayo walang patid. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Yun, utos po sa atin nyo sa lupa. Sa impyerno po, ala nang panalangin doon. So di ba advantage yan? Di mo na kailangan manalangin. Si Daniel, palagi siya nananalangin, nakaharap sa Jerusalem. Si Apostle Peter, pumunta sa bubong, alas 12 ng tanghali, nanalangin. Ang ating Panginoon, palaging pagkakataon na siya umaalis sa mga iniiwan niya yung karaming mga tao, pupunta sa isang lugar, at siya nananalangin. Wala nang panalangin doon. Hindi mo na kailangang manalangin doon. Bakit? Hindi ka na rin pakikinggan ng Diyos sa iyong mga panalangin. Ang panahon na pwede kang pakinggan ng Diyos sa iyong panalangin ay tapos na. Kung kinapunta sa impyerno. At dahil ang panalangin po isang uri ng pagpapasalamat sa Diyos, wala ka namang pasasalamatan pa sa impyerno. Sino pasasalamatan mo nakarating ka nun? Wala nang panalangin. Hindi ba advantage yun? Hindi ka naaawit, hindi ka na mananalangin. Okay, sabi ng mga tao. Pag dito sa lupa, yun na po yung mga mangaral. Nagre-reklamo sa atin yung mga kapatid. Napakahaba naman lang sermon mo, Brad. Nagugutom na kami. Hindi na kami nakikinig. Pero yun ang obligasyon ng mga mangaral. Dahil kung hindi naman namin gagawin na kami mangaral, ay kami naman ang hindi maniligtas. Sabi ni Pablo sa kalan Timoteo chapter 4:2-4, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Sapagkat dating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa
ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kailang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kailang mga tenga at babalik sa mga katanghisip. May mga kapatid na gano'n. Nagre-reklamo sila sa paraan ng ating pangangarap. Ay sa impyerno, hindi ka na magre-reklamo sa mga makinig sa sermon. Hindi ka na rin magre-reklamo sa haba ng sermon. Kuminsan, ang mga mangaral tayo po ay source ng joke. Halimbawa, itong isang joke na palagi ko naririnig na yung mag-asawa na sarap, tapos yung lalaki natulog. Sabi ng preacher doon sa babae, isingin mo yung asawa mo, natulog. Sabi ng babae, isingin mo, ikaw nagpatulog. Wala lang ganun sa lahat, pero naman. Pahinga ka na sa habang sermon. Isipin naman niya si Pablo, sa Acts chapter 20 verse 7, siya nangaral hanggang sa hating gabi. May namatay pa nga, hindi ba, nahulog at namatay, binoy siya manghuli ni Apostle Paul. So, yung haba, hindi ka na magre-reklamo. Wala nang sermon sa impyerno eh. Yung mensahe. Wala ka na rin dapat i-reklamo sa mensahe. O wala lang mensahe na hindi mo pakikinggan doon sa impyerno. Wala lang mensahe doon. Pero pag nandun ka na sa impyerno naman, doon mo naman sasabihin sa sarili mo, sana nakinig na lang ako sa salita ng Diyos. Pero uli na lahat. Bakit? Wala nang kanang pag-asa. Sabi nga po sa Hebreo chapter 9, kung paano itinakda sa lahat ng mga taong matay at pagkatapos ito ay ang pag-uhukom. Pag namatay tayo, wala na tayong pag-asa. Kung hindi natin ginawa ang kalooban ng Diyos, kung tayo nasa lupa. So, hindi pa maganda yun. Hindi ka na magtsatsaga makinig sa mga sermon na nakakantok, sa mahabang pananalita ng mga mangaral. Kung minsan sa mensahe hindi mo maintindihan, wala nang ganun. Kaya lang, baligtad naman. Sana nakinig na lang ako sa salita ng Diyos na ako'y buhay. Para di sana akong nakarating dito sa nagliliyab na po sa super na ito na tinatawag na impyerno. Ako po, operasyon na sa loob ng break ko mula. Nagsimula po ako ng araw 1981, 2025 na po ngayon. Titignan ko lang po sa aking calculator po. 2025 minus 1981. 44 years na po ako nangangarap. Marami na rin ako nakitang kababalaghan sa mga kapatid na nakikinig. Minsan, may isang kapatid na tinataas ng Biblia niya dahil natutulog pa rin siya. Siyempre, pag nakatulog ka na, nahulog yung Biblia. Makikita mo, natutulog ka. Wala nang ganun sa impyerno naman. So, advantage yun, di ba? Kaya lang, doon sa impyerno maiisip mo, sana nakinig, mas madali sana kung nakinig na lang ako at tsaga sa mga mahabang sermon sa lupa. At dito, wala ka ng obligasyon sa ibang tao. Nung tanungin ng Panginoon kung ano ang pinakatakilang utos sa kautusan, dalawang sinabi niya, patungkol sa Diyos at patungkol sa kapwa mo kanya. Mahalin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Yun ay ating pilit na ginagawa sa lupa. Habang tayo may pagkakataon, gumagawa tayo mabuti sa lahat, lalo-lalo sa kasambahay sa pananampalataya. Gumagawa tayo na mabuti. Sa impyerno, wala ka nang kasama doon. You are completely alone. Dahil madilim, wala ka nakikita eh. Wala ka na rin comfort doon sa impyerno. Wala kang problema doon. Nag-iisa ka na eh. Wala kang pamilya, wala ka ng kapitbahay, wala na ibang kapatid, wala na ibang kaibigan. So, wala ka ng obligasyon sa iba. In other words, at ito po ay nasa labas ng langit
nakadiliman. Maraming hindi mabilang ng kaluluwa. Pero sila nag-iisa. Ay, hindi mo naman nakikita yung katabi mo. Hindi kayo nag-uusap. Sa palagay ninyo, makakapagkwentuhan pa kayo sa gitna ng sakit na nararamdaman niyo. Kung nasa impyerno kayo. Ngayon, pag nandun ka na sa impyerno, doon mo maisip, sana naging mabait ako sa aking kapwa nga mo. Kung ako'y buhay. Kung hindi ako nakarating dito sa lugar na ito ng pag-ihirap at kaparusahan. Yun ang sasabihin mo. Dito po sa Matthew 7 verse 12. Kaya manamang bagay na ibig niyong gawin sa iyo ng mga tao, gaya ng gawin mo ninyo sa kanila, sapagkat ito ang kautusan ng mga propeta. Yun sana ang ginawa mo. Kung anong gustong gawin ng kapwa mo sa iyo, yun din ang gagawin mo sa kanila. At marahil, magandong ka na sa impyerno, nag-iisa ka, naisip mo na sana binigyan mo ng panahon ang pagtulong sa iba. Binigyan mo ng panahon ang pagtulong mo sa iba. Dahil sa impyerno, hindi ka na tumutulong doon. Wala ka ng kapwa doon. Ikag-iisa ka nga. Kaya lang, nag-iisa ka sa kaparusahan, wala kang kasama. Bagamat milyon siguro, milyon ng mga tao sa impyerno. Wala ka naman nakikita dahil sa dilim. Dito po sa Lucas chapter 16, 19 to 21. Ito po yung pagkakaiba ng dalawa, yung mayaman at saka si Lazarus. Ang mga others pala, mga kapatid. Ano nangyari kay Lazarus, hindi siya tinulungan ng mayaman. Basahin natin. Mayroon isang taong mayaman ang susot ng kulay ube at pinong-lino, napakamahal na kasungutan. At nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi ng pangalan Lazaro na puno ng mga sugat, na naghahangad na makakain mula sa mga nauhulog sa pag ng mayaman. Maging mga aso ay lumalapit at hinihimuran ng kanyang mga sugat. Tignan mo ng punyo nangyari kay Lazarus. Naghahangad na lang yung kainin na uhulog. Parang hindi pa binigyan. Kaya ano nangyari? Yung mayaman, hindi siya napunta sa kalagayan na mabuti nung siya namatay. Dito po sa unang Timoteo, chapter 6, 18 to 19. Ito, maganda pong basahin natin ito. Ito po, basahin natin. Yung mayaman. Dapat silang gawa ng mabuti, parang maging mayaman sa mabubuting gawain, bukas ang palad at tandang mamahagi. Sa gayon nagtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa inaharap upang sila ay makapangahawak sa tunay na buhay. Ito yung mga mayayaman. Kung alam mo lang mayaman ka, anong kay buhay, napupunta ka sa impyerno, pinamigay mo ng kayamanan mo sa mahirap, di ba? Dito sa lupa, talagang hindi mo ayaw mawala sa paningin ng kayamanan mo. Ipando ka na sa impyerno at ikay nahihirapan doon. Anong kwenta ng kayamanan mo? Baka isipin, sana pinamigay ko na lang. Baka nakarating pa ako sa langit. Baka yun ang isipin natin. Hindi mo na kailangan mahalin ng Diyos. Doon po sa binanggit natin kanina, paano pinakadakilang utos sa kautusan. Yung isa kanina, mahalin mong kapwa mo na gaya ng sarili mo. At yung isa naman ay sa Diyos. Paano natin mamahalin ng Diyos? Ito po, basahin natin. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, hindi kalahati, di 1/4, di 1/3, di 1/6. Buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Yan ang obligasyon natin. Pagdating mo sa impyerno, wala nang nakikiusap sa iyo na sumunod ka sa Diyos. Wala nang nag-iisturbo sa iyo na sumunod ka sa Diyos. Wala na. Hindi mo advantage. Wala nang istorbo sa buhay mo. Na pinipilit ka makinig sa Ebanghelyo. Pinipilit na makipag-appointment sa iyo para pagkaraan ng Ebanghelyo. Wala nang pipilit sa iyo. Wala na.
Basahin po natin. Kung ako inyong minamahal, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Hindi ba? Wala na makikiusap sa yung ganon. Wala nang nag-uudyok sa iyo na ikay magsakripisyo alang-alang sa Diyos. Wala nang nag-uudyok sa iyo. Dito po sa Romans chapter 12, 1 and 2, ano po? Ito ang pag-Kristiyano po tayo, ganito tayo, nagkakaroon tayo ng pagbabago. We are willing to sacrifice for the Lord, for God. Basahin natin. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay inyong mga katawang na isang handog na buhay, banal, nakasiyasya sa Diyos, na sa ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Wala nang ganon na nangihikayat sa iyo, magsakripisyo nga para sa Diyos. Wala ka na rin dahilan o issues para sa hindi mapag-aaral ng Biblia. Wala na. At wala na rin na nag-a-appeal sa iyo na ikay lumakad ayon sa pananampalataya. Di ba sa mundong ito, mga mangaral, mga kapatid na tapat, inuudyokan tayo. Lumakad tayo sa pananampalataya. Lumakad tayo ayon sa salita ng Diyos. Sa impyerno, wala lang gano'n. Pahinga ka doon. Wala nang nag-udyok sa iyo. May ganung bagay. Ito po, basahin natin. Ha? Sapagkat kami lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng panghiling. Kaya't kami nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Wala na nag-udyok siya ng gano'n. You walk by faith, brother, sister. Wala na. Pahinga ka na doon sa mga bagay na yan. Doon sa impyerno. Hindi mo maganda yun. Hindi ka na na-istorbo. Hindi mo na kailangan tumandig para sa katotohanan. Hindi ka na kailangan maging matatag at manindigan. Wala na. Hindi mo na kailangan yung sa impyerno. Dito po sa 16:30 ng 1 Corinthians, magbatsyag kayo, manindigan kayo, matibay sa pananampalataya, magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo. Yun ang kinakailangan natin gawin sa lupa. Sa impyerno, hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi na kailangan ng paninindigan doon sa totohanan sa impyerno. Na ikay pinagtatawanan dahil kay Kristiyano, wala na rin yun. Wala lang tatawa sa'yo dahil Kristiyano ka. Kaya ikay nasa impyerno. Dito sa lupa, kahit patago lang, pinagtatawanan tayo ng mga tao, di ba? No, klase pa ng palataya, kakampi lang siya, tingnan mo. At sabihin niya sila, totoo, mas marami tayo sa kanila. Di ba, pinagtatawanan tayo ng mga tao. Ito po sa unang sulat ni Pedro sa ika-4 na kabanata, ika-4 na talata. Sila nagtataka na kayo ay hindi nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila, pinagtatawanan sila eh. Hindi kayo umiinom ng alak, hindi kayo nakikipag-banding sa amin, pinagtatawanan tayo. Noon, nandun pa kami sa Tarlac noon sa Northern, yung isang kapitbahay namin, lasenggo yun. Bumibili ko ng coke. Magkakaroon ka ng diabetes niya ngayon. Siya namatay sa diabetes dahil sa kakainom niya anak. Tatawan talaga. Hindi ka na rin, wala na rin yung pagod dahil sa pakikipaglaban na mabuting pakikilaban sa pananampalataya. Hindi ka na kailangan magipaglaban doon sa impyerno. Tapos na yun. Dito sa lupa, tayo naninindigan, pinaglalaban natin ang mabuting pakikipaglaban. Tayo po ay pinagtatawanan ng mga ibang tao, kahit mga Kristiyanong minsan. Pag tayo tumatoy sa katotohanan, wala nang ganun sa impyerno. Pahinga ka na doon sa ganung bagay. Sabi ni Pablo kay Timoteo, makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya, pangawakan mong buhay na walang hanggan, at dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting
pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Wala nang ganun sa impyerno. Doon sa Jude 3, sabi niya, magipaglaban na masikap. Wala nang ganun sa impyerno. Yung ating pagkikipaglaban para sa katotohanan, tapos na sa impyerno yun. Wala nang ganun. Hindi mo na kailangang bigyan ng sagot sa bawat tao nagtatanong sa pag-asa nasa atin. Hindi ka na kailangang magpaliwanag. Wala na yun. Sa impyerno. Yun, di ba advantage yun? Gano'n ka kahirap ang manampalataya, dumindig sa katotohanan. Gano'n kahirap yun. Actually, itong ating sinasabing advantages, ito'y irony. Kabaligtaran. Wala naman talagang benefits sa impyerno. Totoo, wala. O, nagpahinga ka sa mapag-aawit. Ano ba? Ay, nandun ka naman sa, nakalublob ka naman sa apoy na hindi napapatay. Ito ang tinatawag na satire. Pinabaliktad natin, parang pinagtatawanan natin. Para may emphasize natin ng katotohanan. Ang totoo, walang benepisyo sa impyerno, mga kapatid, mga kaibigan. Minsan may awit akong narinig. Sa langit, may beer kanya. Wala. Kahit sa impyerno, wala rin. Anong panahon mong gawin mo yun doon, ikay nakalublob. So, mga kapatid, mga kaibigan, sa buhay natin ngayon, ang Diyos ay nagsusumikap sa pamagitan ng pangalan ng Ebanghelyo para maligtas tayo mula sa apoy ng impyerno. Itong mensahe na kumisa din natin pinapansin, hindi natin binibigyan ng halaga, ng importansya. Yan ang magliligtas sa atin sa impyerno kung tayo makikinig at susunod. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga po larawan ng Diyos sa isang ama, isang magulang. Ayaw niyang kanyang mga anak ay mapahamak. Katulad sa ating mga magulang, gusto ba natin ang ating mga anak ay mapahamak? Ayaw natin. Kung ang ating anak po ay nabigo at napahamak, tayo ang mas masakit ang pakiramdam. Ganon din ang Diyos. Ayaw niya na sino ang mapahamak, kundi ang bawat magsisi. Ganyan. Ninanais ng Diyos na natin maligtas at makaalam sa katotohanan sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ibinigay ng Diyos sa kanyang bugtungan na anak para lang tayo maligtas. So ginagawa ng Diyos na tayo maligtas. Binibigyan ba natin ng pansin? Pag tayo po'y pumunta sa impyerno, walang ibang may sala kundi tayo. Dahil binigyan na tayo ng lahat ng pagkakataon ng Diyos. Yung kasabihan po na ang masama ay matagal mamatay, totoo yun Sa kabilang banda, totoo po bakit? Dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tayo po'y maligtas. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Kasi nga, baka sakali, tayo po ay makinig. Mula sa Romans chapter 2, 6-11, hindi po automatic ang kaligtasan. Kinakailangan ng effort sa atin at pagnanasa na tayo po ay maligtas. Kahit ano pang bigat ng pagnanasa ng Diyos tayo maligtas. Kung ayaw naman natin maligtas, hindi tayo maliligtas. Kahit ano pang dakilang kagusto ng Diyos na tayo maligtas. Pag pumunta tayo sa impyerno, we are responsible. Wala ka nang dapat sisihin, kundi ang sarili mo. Sa gitna ng pagkakataong binigay sa atin ng Diyos. Sa Romans chapter 2, 6-11, kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang manggawa. Sa kanila na sa pamagitan ng pagtsatsaga, so ang kaligtasan ng pagtsatsaga. Sa mabuting gawa na naghahanap ng kalalatihan at karangalan at kawalan ng kahinaan, kasiraan, ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Samantalang sa kanila na makasarili, sarili lamang na iniisip nila, at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan ay para sa kailang puot at galit. Magkakaroon ng hirap at bigati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego.
Ang kasamaan po sa Diyos, hindi yung sa kasamaan na inisip ng tao, pumapatay, gano'n. Hindi. Ang kasamaan sa Diyos ay di pagsunod sa kanyang kalooban. Subalit kalalatihan, karangalan at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. So itingnan nyo, tayo ang gumagawa. Ang Diyos ang nagbigay ng paraan para tayo maligtas. Pero tayong gagawa. Meron tayong gagawin. Kailangan tayong sumunod sa kondisyon ng biyaya na binigay ng Diyos. Ngayon, sabihin ng tao, ayaw kong pumunta sa impyerno. Magbabago ko bago ako mamatay. Alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Hindi natin alam. Ba't hintayin pa natin yung bago ka mamatay? Pag malapit ang mamatay, wala ka ng pag-asa doon. Ang impyerno ay punong-puno ng mga tao na ganun lang sinabi. Magbabago ka bago mamatay. Dito po natin sa lupa, pagka mayroon pong kaso sa korte, kuminsan din natin maasahan ng isang matuwid na katulan. Ayaw naman po natin pumunta sa larangan ng politika, di ba? Pero nakikita natin yun. Ito po ay isang malawakang kaalaman na hindi lahat ng mga nasa bilangguan ay nagkasala. O hindi lahat ng wala sa bilangguan ay hindi nagkasala. Dahil minsan hindi natin nakikita yung matuwid na katulan sa hukuman ng mga tao. Although meron din, pero hindi lahat ng pagkakataon. Pero ang Diyos ay magbibigay ng isang matuwid na katulan. Unang-una, wala siyang kinikilingan. Wala siyang itinatanging mga tao. Kung anong ginawa mo, yun ang maging batayan ng iyong kaligtasan. So, bibigyan tayo ng matuwid na katulan ng Diyos. Dalawa lamang po eh. Yun na po sa Mateo chapter 7 verse 21 hanggang verse 23. Dalawang grupo lang po ng tao sa harapan ng Diyos. Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos at yung hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito mas magandang basahin po natin sa wikang banyaga po kaysa sa wika po natin. Kasi mas exact yung sa New King James. Ito, basahin natin. Sa English po, ano po? Tigtagan lang po natin itong English na translation, New King James. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Tingnan nyo, sinong papasok sa langit? He who does the will of my Father in heaven, yung gumagawa ng kalooban na aking mga nasa langit. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? So ito mga taong nagmalasakit. Kami po ay nanghula sa iyong pangalan, kami nagpalayas ng demon sa iyong pangalan, kami gawa ng mga gawang makapangil sa iyong pangalan. Ano sasabihin ng Panginoon? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me. You will practice lawlessness. Yung maliligtas, yung sumusunod sa kalooban ng Ama nasa langit, sino ang papaparusahan? Yung hindi sumusunod. They practice lawlessness. So, meron siyang basihan na matuwid. Sumunod ka, hindi. Simple lang, di ba? Balik tayo sa pangalang Thessalonica, chapter 1, 8-9. Dalawa lang talaga pupunta natin. Walang nasa gitna eh. Human nature, kung mayroong neutral, yung mga tao, neutral yan, nasa neutral lahat yan. Hindi sila pupunta doon sa isa o kabila. Nandun sila sa neutral. Sayin po natin itong pangalang Thessalonica, unang kabanata, ikaw hanggang isang talata. Na nasa naglilib na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa latihan ng kanyang
kalakasan. Hindi tayo sumunod sa Ebanghelyo, tayo parusahan. Dalawa lang. Kung tayo susunod sa Ebanghelyo, bibigyan natin ng panahon, bibigyan natin ng importansya sa pakikinig, at pagsunod, maliligtas ka. Pag hindi mo binigyan ng panahon, dinedma mo lang, sabi sa modern na pag-uusap, punta sa impyerno. Pero ang mabuting balita, pwede kang tumakas sa impyerno ngayon. Karon, sabi ng Bisaya. Ngini, sa Kapampangan. Aura, sa Kastila. Ngayon. Huwag na natin patagalin. Kung meron tayong pagkakataon, sumunod. Ngayon. Sumunod na tayo. Dahil hindi natin nalalaman ang buhay natin. Ang ating buhay, parang sinulid lang eh. Pwedeng madaling maputol at tayo mamatay. Kung kayo nakaranas ng maoperahan, ma-hospital, na kay grabe, maramdam mo yun. Na ang buhay mo parang sinulid lang na madaling putulin at madaling maputol. Sa parang Korinto, ika-6 na kabanata, ikalawang talata, sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita. At tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon ng panahong kanais-nais, ngayon ng araw ng kaligtasan. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa kamakalawa. Hindi tayo sigurado, mayroon pang ganun eh. Ang sabi ng Biblia, karon, ngayon, ngeni, ganyan. Aura. Huwag nating ipagliban. Simple lamang po eh. Nang sing ating Panginoon po, sinugo niya ang kanyang mga nagad, ang sabi niya, umayo kayo sa buong sanglibutan at yung ipangaral ang ibagay sa lahat ng nilalang. Magsumasampalataya at mabautis mga liligtas. Tatapat ang hindi sasampalataya ay parusahan. Yun lang ang mensahe ng Panginoon. Willing ba tayo sumunod? Kung willing po kayo sumunod, pwede namin kayo matulungan na ma-facilitate natin ang inyong pagsunod sa Ebanghelyo upang matakasan ninyo ang apoy ng impyerno. It's too late. Pagandong ka na kasi. Wala natin magagawa. It's too late. Ngayon, ang tamang panahon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating mensahe po sa gabing ito. Araw po ng Martes. Kagabi po kasi wala kaming internet eh. Kanina nga, biglang namatay din eh. Buti bumalik eh. So, tingnan po natin mga bumati. Maaaring kakaunti lang nga kasi na parang wala kanina eh. Lenito Taralisa na ibang Arabi, Katakayan, Kakapsat. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Marjorie Simalap de la Cruz. Good evening, Brother Lordy, and to everyone listening. Lilia Domingo watching from Caba, La Union. Edna Delfina Villamayor, gandang gabi po mga kapatid. Sina kapatid na Noe, Sister Edna, kanilang mga anak, dati po silang sumasamba sa Angeles. Bago sila umuwi sa kailang bayan sa Dolores, Quezon, na doon po sila sumasamba. Virilio S. Sila. Magandang gabi sa iyo, brother. Magandang gabi rin sa iyo. Nida Villamin, magandang gabi po, brother Loris Salunga, sa lahat. Anthony Herreyes, maupay nga gabi, mga kabugtuan kang Kristo. Yan po ay waray, maupay nga gabi, mga kabugtuan kang Kristo, mga kapatid kay Kristo. Watching from the municipality of Abuyog, province of Leyten, Eastern Visayas, Region 8. Kumpleto, ano? Nakarating na po kami dyan sa lugar ni Brother Anthony Reyes. Manila Sereno, good evening, brothers in Christ. Magandang gabi rin. Oljan Ocampo, taga Dubai. Good evening po. Si Brother Gameda may tanong. Those outside the church, are their destination in hell, brother? Ang sagot dyan is yes. Dahil nasa loob lang ng iglesia na dinagdag ng Panginoon, noong sila'y sumampalataya, nagsisi, ipinahayag ang kailang pananampalataya sa bibig at ang bautismohan, sila'y dinagdag ng Panginoon, hindi tayo,
sa kanyang iglesia. At yung mga taong yon ang ililigtas ng Panginoon. In other words, silang dadalhin sa langit. Yun po sa Ephesians chapter 5 verse 23. And incidentally, itong iglesyang ito ay nagsimula sa Jerusalem nung taong 33. Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya na Kristo na ulo ng iglesia at siyang tagapagligtas ng katawan. Yung katawan na tinutukoy doon na iglesia. Kung wala tayo sa iglesia ng Panginoon, ay wala tayong kaligtasan. Hindi kayo pwedeng iligtas kung hindi nasa labas ng pamilya ng Diyos. John Bautista, itong ating kaibigan at kamanggagawa sa kaharian. Good evening. Magandang gabi sa ating lahat. Dito po ang sagot ni Brother John. Thank you, Brother John. The Bible teaches that salvation is only in Christ. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Acts 4 verse 2, there is no other name. Sabi sa Acts 4:12. And those who are saved are added to His church. They are added by the Lord, hindi tayo. Therefore, those outside the church of Christ are not in salvation, but will face judgment and punishment. 2 Thessalonians 1:7-9, palagi natin binasahin ngayon. Yet we proclaim this with love because God desires all to be saved. Amen. Yun po talaga sinasabi ng Biblia. Good evening, brother in Christ, watching from PS Church of Christ, Salcedo, Ilocos Sur. Nakarating na po kami rito, nasa taas po ito ng bundok. Bernardo Gamueda, thank you sa pagsagot, brother. Referring to Brother June. Marisa Rieta Manzanillo, good evening, Brother Lordy, and to all dear brethren in Christ. Good evening din po sa iyo, sister. Edna Delpino Binamor, maraming salamat din po, Brother Lordy. Maraming salamat din, Brother Sister Edna. Namudlot yung pagpunta namin sa Dolores. Pero loobin ng Panginoon, ano po. So yun po ang ating mga bumati ngayon. So tayo po ay maawit. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, He prayed, not my will but thine. He had no tears for His own griefs, but sweat drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld Him, and came from the world of light to comfort Him in the sorrows He bore for my soul that night. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom in glory
his face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of his love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Kung tayo dapat makarating, ano po, doon sa langit, tinatawag, glory land. Maraming salamat po mga kapatid. Loobin ng Panginoon, bukas din, uli. Tayo po ay magsasama po at sa ating pag-aaral po sa salita ng Diyos. Ano po? At ito po ang ating ginagawa. Sabi nga po ni Pablo ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. At dahil tayo po ay magiging kabayaran ng gantimpala po ay ang buhay na walang hanggan sa langit. So, kung kayo po ay walang panahon sa mapanood po ito na live, pwede po nyo itong tunghayan sa YouTube. Meron pong account pong sa Angeles City Southside Church of Christ. Mahigit na pong ilang libong video na po mula ng 2,000 ang nandoon. Marami po mga paiba-ibang klaseng paksado kung na pwedeng i-review na po at pag-aralan doon po sa Angeles City Southside Church of Christ. Meron din po yung Facebook group. Ganon din, Angeles City Southside Church of Christ. Si kapatid na Richard Junicio nag-upload po ng mga video ito pagkatapos ng ating live preaching. Ano po. Yung po ating, kung gusto po niyong bumisita sa amin sa Angeles City Southside Church of Christ, ang aming pong address ay sa Avocado Road, Trinidad Village, Phase 3, Angeles City. Actually, ano po yan, Kalibot Bacolor, pero ang mailing address po ay Angeles City. Malapit po yan sa Save More, SM Save More, at sa likod po ng Panings Butong Pakwan. Alas 9 po ng umaga, tuwing linggo, at alas 5 ng hapon, tuwing linggo rin. So ito po ang ating pag-aaral sa gabi ito. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tayo po yung manalangin. Magampo tayo, magamputa mga kasuon. Magandang Amang Diyos, mga Panginoon po sa lahat. Ngayon po ay nagagalak muli, nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang ginagawa sa amin, higit sa lahat ng pribileyo na kami maging inyong mga anak. Tawagin po namin kay Ama. Ang kaligtasan binigay niyo sa atin sa pamagitan ng dakilang sakripisyo na ng Panginoon na inyong pinakilala sa amin sa pamagitan ng pagpapahayag ng Espiritu Santo na isulat sa Bagong Tipan. Ama, sana po ay biyayaan nyo kami sa aming pagpapagal na may pangalan ng Ebanghelyo o sa inyong puso at kaisipan ng mga taong nakikipag po namin o nakikinig sa aming pangalan ng Ebanghelyo upang sila ay maialis mula sa naghihintay ng kaparusahan sa impyerno, Diyos. Dinadalayan po namin sa patuwahan niya kami sa mga pagkakamali, namin nagagawa, pagkakulang. At tao sana ay bigyan yung palaging kakataon na kami magpuri at sumamba at maglingkod sa inyo, Diyos. Dinadalayan namin mga kapatid na may sakit, nasa gitna ng kapigatihan, mga kapatid na nawalan ng trabaho, Diyos, sana itulungan niyo sila at makaraos sila sa anumang kanilang dinadanas. At dinadalayan din po namin ng mga bansa sa pagpapaligilan po namin na sana bigyan sila ng kaisipan ng kainaunan at katwiran at karunungan upang mapanatili ang katiwasaya at kapayapaan. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at ang mga bayan ay maining higil ang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Dito tayo muli. Loobin ng Panginoon. Maraming salamat. God bless. Take care.